Alas 4 ng umaga, ika-4 ng Enero, taong 2026, yumanig ang isang malakas na pagsabog sa Lipetsk. Dito matatagpuan ang pinakamalaking military battery manufacturing plant ng Russia, ang enerhiya. Umakyat ang makapal na usok ng daan-daang talampakan sa himpapawid. Hindi na makontrol ang naglalakihang apoy sa pasilidad. Agad na nagdeklara ang mga otoridad ng Russia ng Red Level UAV threat sa buong rehiyon ng Lipetsk. Kalaunan, kumalat ang drone alert sa buong bansa. Ito na ang ikalimang pagkakataon na tinarget ang pasilidad na ito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi umatake ang Ukraine mula sa kabilang panig ng border. Pinasok mismo ng Ukraine ang loob ng teritoryo. Ang mga babayagas at ang kanilang swarm ay kasalukuyan ng kumikilos ng malalim sa loob ng Russia. At hindi lang basta tinamaan ang pabrika, sinunog ito mula sa loob. Bago pa sumikat ang araw sa nagyayalong kapatagan ng Lipetsk. Isang lumang civilian delivery truck ang tumabi sa isang secondary road, 15 milya ang layo mula sa lungsod ng Yelets. Para sa mga nagpapatrolya, mukha lang itong karaniwang kargamento ng patatas o mga peking electronics. Ngunit sa loob ng cargo bay na iyon, matatagpuan ang itinuturing na pinakamahalagang buy one, get five free deal sa kasaysayan ng militar. Kilalanin ang Baba Yaga. Ito ay isang 120 pound carbon fiber hexacopter na ang tulob ng makina ay parang vintage na Harley Davidson. Sa misyong ito, nagsisilbi silang mga heavy lift motherships. Ang bawat Baba Yaga ay nagsisilbing flying aircraft carrier na may dalang 5 mas maliliit na FPV assets sa ilalim nito. Sa madaling salita, may 4 na mamas at 20 children. Isang swarm na dinisenyo upang siguraduhin na kahit madyamang isa, tuloy pa rin ang iba. Ang target, ang Energia plant. Isipin niyo na lang na ito ang gigafactory ng militar ng Russia. Ang pasilidad na ito ang sentro ng kanilang precision-guided gear. Dito ginagawa ang mga high-end lithium-ion batteries na nagbibigay ng lakas sa kanilang mga Iskander missiles, Kinzhal hypersonic systems, at ang mga mapaminsalang UMPK guided bombs. Simple lang ang estratehiya ng Russia. Panatitiliin ang pabrika sa layong 155 milya mula sa frontline at palibutan ito ng bilyong dolyar na halaga ng Pantsir at Tor air defense systems. Sa papel, isa itong kuta na hindi matitibag. Ngunit nakahanap ang Ukraine ng butas sa mga detalye. Isang matinding blizzard o bagyo ng niebe ang kasalukuyang humahagupit sa reyon na may bilis ng hangin na 40 milya bawat oras. Habang ang mga radar operators ng Russia ay malamang na nakasiksik malapit sa kanilang mga heater sa pag-aakalang walang makakalipad sa ganitong panahon. Alam ng kuponan ng Ukraine ang katotohanan. Para sa isang high-precision thermal sensor, ang blizzard ay hindi hadlang. Ito ay nagsisilbing libreng invisibility cloak. Lalamunin ng hangin ang ingay ng mga makina at malilito ng niebe ang mga optical sensors ng Russia. Ang planong ito ay isang malaking sugal. Ito ay isang one-way chip o misyong walang balikan. Handa ang Ukraine na isakripisyo ang lahat ng asset na ito na may kabuuang halaga na ilang daang libong dolyar lang. Para sa pagkakataon, wasakin ang isang production line na nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar. Nang mailak na ang mga coordinates sa anti-jamming GPS at nakasync na ang mesh network, sinimulan na ng team ang operasyon. Uminit ang mga makina, humahataw sa nagyelong hangin, at ang swarm ay naglaho sa gitna ng puting niebe. Lumilipad sila sa taas, na 60 talampakan lamang mula sa lupa. Magsisimula na ang bakbakan. Sa loob ng control ng Ukraine, 15 milya ang layo, seryosong nakatitig ang mga operators sa kanilang mga screen. Hindi sila gumagamit ng Starlink o tradisyonal na radyo dahil madali itong i-jam. Sa halip, gumagamit sila ng isang proprietary mesh network. Isipin niyo na lang na parang mabilis na laro ng telephone kung saan ang mga players ay mga robot. Kung ang isang mama drone ay tamaan ng Russian jammer, agad na kukunin ng kanyang mga kasama ang responsibilidad. Ipinapasa nila ang navigation data sa loob lamang ng isang saglit. Isa itong self-healing brain sa gitna ng blizzard. At ang tunog, pakinggan nyo. Ang malalaking carbon fiber blades na dumadaan sa snowstorm
ay hindi tunog ng high-tech na armas. Tunog ito ng lumang traktora noong 1970s na nagbubungkal sa bukid. Para sa mga residente ng Lipetsk, ito ay karaniwang ugong lamang ng mga trabahador sa gabi. Walang tumingala, walang naginala, na ang mga assassins ay dahan-dahang lumalapit sa puso ng missile supply chain ng Russia. Ngayon, tingnan natin ang kabilang panig. Pag-usapan natin ang mga bouncers ng pasilidad na ito. Ang Pansir S-1 at ang Tor M-1. Sa papel, ang mga sistemang ito ang itinuturing na Avengers ng air defense. Ang radar ng Pansir ay dapat nakakakita ng tibok ng puso ng isang ibon mula sa layong 20 milya. At halos isang oras, bago magsimula ang totoong attack, may nakita nga ang mga radar na ito. Ilang daang milya ang layo, nagdiriwang na ang Ministry of Defense ng Russia. Kagagaling lang nilang pabagsakin ng 4 na long-range Ukrainian decoys. Ito ay mga murang plywood gliders lamang na may makina ng lawnmower. Nagkakasiyahan ng mga Russian crew, nagiinuman ng vodka, at nagpo-post sa Telegram kung paano nila napatigil ang banta. Akala nila ay nanalo na sila sa Super Bowl. Sa katotohanan, gumamit lang sila ng $1,000,000 na missile para patumbahin ang isang $500 na saranggola. Ngunit ito ang henyong detalye na nakaligtaan ng Kremlin. Sa pamamagitan ng pagpapakain sa ego ng Russia, gamit ang maiingay at murang decoys, nabulag ng Ukraine ang mga bouncers. Kumbinsido na ang depensa ng Russia na malinis na ang kalangitan. Relax na sila. Hindi alam na ang invisible swarm ay wala pang 5 milya ang layo mula sa gate ng pabrika. Kung ikaw ang Russian commander at nakita mong tumahimik na ang iyong radar pagkatapos ng matagumpay na labanan, mananatili ba ang daliri mo sa gatilyo? O kukuha ka muna ng mainit na tsaa? Habang tsaa ang pinipili ng mga Russian, target naman ang pinipili ng mga Ukrainian operators. At ang thermal event na idudulot nila ay gagawing mukhang mamahaling garden ornaments lamang ang mga Pansir missiles na yon. 5 milya bago ang Energia plant, opisyal na natapos ang laro ng cat and mouse. Huminto ang 4 na babayagas at nag-hover na parang mga dark mechanical vultures sa taas na 400 talampakan. Sa taas na ito, nagsisilbi silang high-altitude signal relay stations. Dito nagiging henyo ang plano ng Ukraine. Sa pananatili sa likod, ang mga motherships ay nakakapagpanatili ng malinaw na mesh link sa kanilang mga children, habang ang mga maliliit na assets ay sumisisid sa mga radar shadows sa ibaba. Pagkatapos, nangyari na ang pag-drop. Sa loob ng 60 segundo, 20 FPV drones ang humiwalay sa kanilang mga motherships. Ang bawat isa ay may dalang high-grade explosive na kayang gawing strainer ang isang truck. Hindi lang sila lumipad ng diretso, kumalat sila sa iba't ibang direksyon. 5 mula sa hilaga, 5 sa timog, 5 sa silangan, at 5 sa kanluran. Ito ang tinatawag nating saturation profile. Kahit ang pinakamahusay na AI-assisted fire control computer ng Russia ay magkakaroon ng nervous breakdown dahil 20 magkakaibang targets ang biglang lumitaw sa screen mula sa 4 na magkakaibang direksyon ng sabay-sabay. Para itong pagsubok na sumalo ng 20 tennis balls na ibinato sa iyong ulo ng sabay-sabay. Maaring masalo mo ang 2, ngunit ang natitirang 18 ay siguradong tatama sa iyo. Ang unang wave na binubuo ng 8 maliliit na assassins ay may isang espesyal na trabaho: patayin ang mga ilaw. Direkta silang sumisid sa main electrical substation sa labas lamang ng perimeter ng pabrika. Napakalinis ng tiro. Isang drone ang tumama sa primary transformer. Sa loob ng isang saglit, ang gabi sa Russia ay naliwanagan ng isang blinding blue arc ng 110,000 volts. Sa technical na aspeto, isa itong significant electrical discharge. Ngunit para sa mga Russian, nangangahulugan ito na ang buong sektor ay nagdilim. Nag-flicker at namatay ang perimeter lights ng pabrika. Huminto ang mga heating systems. Ngunit higit sa lahat, ang mga Russian radar units na hirap na sa niebe ay nawalan ng primary power source. Kailangan pa nilang maghintay para sa mga backup generators. Sa loob ng pabrika, naghari ang kaguluhan. Ang mga Russian security teams ay nagtatakbuhan sa madidilim na pasilyo, na darapa, at sumisigaw sa mga radyong puno na ng static. Sa labas, sumisigaw na rin ang mga crew ng Pansir.
Ang kanilang mga thermal screens ay punong-puno ng clutter mula sa apoy sa substation. Dahil dito, halos imposible nang malak ang maliliit at mabilis na FPVs na lumulusot sa mga snowflakes. Desperado na ang tugon ng Russia. Ito na ang tinatawag na spray and pray. Bumuga ng apoy ang dual 30mm cannons ng Pansir. Nagpadala ito ng pader ng mga glowing red tracers sa madilim na langit. 950 rounds per minute ang burong panig. Ang tunog nito ay parang isang higante na pinupunit ang isang higateng bedsheet. Ang langit sa Yelets ay biglang naging sapot ng apoy. Isang Pansir operator na dala ng adrenaline at takot ay nakakuha rin ng solid shock. Nagpakawala siya ng isang 5-7 E-6 surface-to-air missile. Humaharurot ang rocket sa dilim at makalipas ang 1 segundo, isang malaking fireball ang nagliwanag sa mga ulap. Contact! Sigaw marahil ng Russian commander. Tinaman nila ang isa sa mga babayagas. Ang 120-pound mothership na masyadong malaki para umiiwas sa isang Mach 3 missile ay nawasak agad. Bumagsak ito na parang isang shotdown bomber. Ang carbon fiber frame nito ay nagkapira-piraso sa nagyelong lupa. Kasabay ng Mama Drone, nagawang pabagsakin ng mga Russian cannons ang 7 o 8 maliliit na FPV drones. Para sa mga Russian, isa itong tagumpay. Malamang ay ginagawa na nila ang headline sa kanilang mga Telegram channel. Massive UAV attack repelled. Strategic facility safe. Ngunit narito ang malamig na katotohanan na nakalimutan nila. Ipinagpalit ng Russia ang $1 milyong na missile at libu-libong bala para sa $15,000 na halaga ng Ukrainian plastic at motors. At ang pinakamasama para sa Moscow, ang mga bouncer pa lang ang tinatamaan nila. Ang score na yon, 3 babayaga ang lumilipad pa rin. Nagpapadala ng malinaw na signal at 13 FPV children ang nakalagpas na sa bakod. Nasa loob na sila ng perimeter. Nakalagpas na sila sa kill zone at kasalukuyan ng nakaharap sa mga ventilation shafts ng lithium-ion production hall. Nagbubunyi ang mga Russian garrison, hindi alam na ang pasilidad na pinoprotektahan nila ay itinuturing ng patay. Ang labanang ito ay papasok na sa final boss phase. At mga kaibigan, maghanda na kayo dahil lalong iinit ang sitwasyon. Habang ang 13 natitirang FPV drones ay humaharurot patungo sa pabrika. Nagising na sa wakas ang depensa ng Russia at galit na galit sila. Ang Liaison Electronic Warfare System, isang malaking truck-mounted jammer, ay biglang nagpadala ng white noise sa ear. Sa mga screen ng Ukraine, 15 milya ang layo, naging static ang video feeds. Sa isang sandali, tila mauuwi sa sakuna ang lahat. 4 na FPV ang agad na nawalan ng link. Nagsimula silang gumewang-gewang at bumagsak sa niebe na parang mga sugatang ibon. Siguradong sumisigaw na ang Russian commander. Akala nila ay ligtas na ang lahat. Ngunit narito ang twist. Ang 3 babayaga sa itaas ay hindi lang nanonood. Nagtatrabaho sila. Isang operator ang nag-flick ng switch at ang high-power relay ng mothership ay pinalakas ang signal. Bumasag ito sa jamming ng Russia na parang maso sa isang binta ng salamin. Nawala ang static. 9 na FPV drones ang muling nakakita. 100 talampakan na lang sila mula sa bubong ng workshop. Hindi rin umatras ang mga Russian. Isang Pansir S1 vehicle ang mabilis na pumosisyon. Ang twin 30mm cannons nito ay umikot ng 180 degrees. Isang pader ng mainit na tingga ang bumalot sa hangin. 2 pang drone ang sumabog sa ere. Naging tila mga makukulay na confetti. Ngunit ang natitirang 7, sumisid sila. Kumaliwa, kumanan. Sumasayaw sa gitna ng mga tracers na parang nasa isang Hollywood action movie. Isang drone ang pumasok sa skylight ng workshop. Ang isa naman ay tumama sa gilid ng loading dock. Maraming high-intensity thermal events ang sumabog sa mga auxiliary buildings. Ang mga fire crews ng Russia na nahihirapan na sa blackout ay kailangang harapin ang katotohanan. Ang mga lithium-ion cells ay nagsisimula na magkaroon ng nakakatakot na thermal runaway. Ngunit hindi pa tapos ang mga Russia. Alam nilang nandoon pa ang mga Big Mamas. Nilock ng Pansir operator ang kanyang radar sa nangungunang babayaga. Hindi na siya naghintay.
nagpakawala siya ng 257 i-6 missiles ng sunod-sunod. Ang unang missile ay lumusot sa Blizzard. At mga kaibigan, sa pool ito. Ang nangungunang Baba Yaga ay naglaho sa isang malaking orange fireball. Sinubukan ng pangalawang mothership na sumisit. Ngunit, isang 30mm round mula sa pansir cannons ang tumama sa rotor nito. Nagsimimulang umikot ng marahas ang 120 pound na hexacopter na wala ng balanse at bumulusok sa manyebing lupa. Mukhang ang attack sa main hall ay mabibigo na. Nagsimimula ng mag-cheer ang mga Russian garrison. Rinig pa ito sa gitna ng mga sirena. Ngunit masyadong maaga ang kanilang pagdiriwang. Ang Ukrainian pilot ng umiikot na Baba Yaga ay hindi sumuko. Gamit ang natitirang kontrol sa drone, hindi niya sinubukang iligtas ito. Ginamit niya ang pag-ikot nito. Inayos niya ang direksyon ng natitirang thrust para gawing isang mabilis at umiikot na projectile ang drone. Parang isang gumabagsak na bituin. Tumama ito hindi sa main hall, kundi mismo sa Pantsir S-1 vehicle na bumaril dito. Ang $120 milyong na air defense system ay agad na nawasak ng 120 pounds ng carbon fiber at explosives. Ang bouncer ay isa na ngayong nagbabagang tumpok ng bakal. Isa na lang ang natitira. Isang huling Baba Yaga. Isang huling pagkakataon. Itinutok ng mga Russian ang bawat searchlight, bawat AK-12 at bawat natitirang machine gun sa huling mga drone para itong pagdaan sa isang pader ng apoy. Ibinaon ng piloto ang drone sa taas na 40 talampakan lamang. Humaharurat ito sa loob ng pabrika sa bilis na 80 milya bawat oras. Ang mga bala ay tumatalbog na sa carbon fiber frame nito. Isang Manpads missile ang pinakawalan mula sa bubong ng pabrika. Mintis ito ng wala pang 3 talampakan. Sa isang huling Hail Mary move, itinutok ng piloto ang drone sa ventilation intake ng main lithium production hall. Ang 120 pound mothership ay hindi lang tumama sa dingding. Pumasok ito sa loob. Makalipas ang isang saglit, isang napakalakas na pagsabog ang naganap. Tumalsik ang mga dambuhalang pintuang bakalang pabrika dahil sa lakas ng pressure. Ang eksena ay purong surgical violence. Ang main production line, kung saan ginagawa ang puso ng mga Iskander missiles, ay naging ground zero ng isang chemical fire. Isang apoy na mas mainit pa kaysa sa ibabaw ng ilang planeta. Ang pangunahing production line ay hindi lang nasunog. Nawasak ang steel foundation ng gusali dahil sa tindi ng chemical na init. Hindi ito basta-basta. Maayos ng pintura lang. Ang pabrikang iyon ay paralisado na sa mahabang panahon. Ngunit ang totoong kwento ay ang domino effect nito. Isipin niyo. Ang bawat Iskander missile, bawat Kinzhal hypersonic round, at bawat UMPK guided bomb ay kailangan ng high-end military-grade battery. Kung wala ang tibok ng puso mula sa Yelets, ang mga $milyong na missiles na yon ay magiging tumpok na lang ng bakal. Sa pag-unplug ng enerhiya, gumawa ang Ukraine ng isang malaking bottleneck sa supply chain ng Russia. Kahit gaano pa karami ang iyong explosives, kung wala kang juice para gabayan ang mga ito, para ka lang nagbabato ng mamahaling bato. Buong umagang sinasabi ng Kremlin sa lahat na napatigil ng kanilang air defense ang lahat ng banta. Ngunit ang mga OSINT guys, ang mga internet sleuths na may access sa satellite, ay nagsimula ng mag-post ng mga larawan. Kapag ang sinasabi mong maliit na insidente ay naglalabas ng maitim na usok na kita mula sa kalawakan. Ang propaganda mo ay nagmumukhang katawa-tawa. Ipinapakita nito ang malaking butas sa Iron Dome na ipinangako ng Moscow sa kanilang mamamayan. Kung kayang mapuslit ng Ukraine ng fleet ng mga babas, 155 milya ang lalim sa gitna ng blizzard. Saan pa kaya sila pwedeng pumunta? Ang aral sa araw na ito, huwag na huwag mong mamalitin ang isang underdog na may dalang civilian truck, ilang babayagas, at matinding diskarte sa engineering. Kaya, kontento ba kayo sa antas ng strategic ROI na ito? Kung gusto nyo pang makakita ng mga high-stakes breakdowns kung paano binabago ang mga batas ng digmaan, pakiclick ang like button, mag-subscribe, at pindutin ang bell para hindi nyo ma-miss ang susunod nating deep dive. Magkita-kita tayo sa susunod na video.